Biglang gumuho sa harap ng sasakyang yan ang lupa mula sa bundok sa Natonin Mountain Province. Mabuti na lang hindi tinamaan ang sasakyan. Humambalang sa kalsada ang pinaghalong putik at mga bato. Nangyari yan matapos ang mga pag-ulang dala ng bagyong Christine. Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong Luzon bukas, October 25. Kanselado rin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon dahil sa inaasahang pag-ulang bunsod ng bagyong Christine. Inanunsya ng Office of the Executive Secretary. 12 na ang napaulat na nasawi dahil sa bagyong Christine ayon sa NDRRMC. Mahigit 150 lugar mula sa 10 rehiyon ang binaha. Ang buong lalawigan ng Cavite kung saan may mga bayan na abot dibdib ang baha, isa na ilalim na sa state of calamity. May report si Joseph Moro. Animoy papel na pinatumba ng hangin ang ilang bahay at puno sa tabing dagat sa Lemery, Batangas. Grabe na po! Tama na po! Sa pilitan ng pinalikas sa mga residente. Sa Bawan, San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery hanggang Baywang ang baha. Kaya ang AUV na ito lumutang at hinila ng mga residente. Pahirapan din ang pagtawid sa ilang kalsada sa Kalatagan dahil sa malakas na pagragasa ng baha na abot Baywang. Sa bayan ng Lian, humambalang ang mga poste ng kuryente at mga puno. Bandang 2:00 ng hapon, 4 na major roads na ng probinsyang hindi na madaanan, pati ang 4 na tulay. Sa Batangas Port, sumadsad sa pier ang 2 barko sa lakas ng alon kagabi. Bago niyan, 1 barko ang tinangay papunta sa Pantalan. Kanselado ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat doon. Sa Lipa City, mahigit 200 pamilyang nakatira malapit sa Taal Lake ang inilikas kasunod ng pagtaas ng tubig sa lawa. Nagkalat din sa lugar ang mga debris at nilipad na bubong ng bahay. Ang problemang baha, sinabayan pa ng brownout sa ilang bayan sa Batangas matapos magtrip ang linya ng kuryente. Wala pang anunsyo ang Batangas Electric Cooperative kung kailan may babalik ang kuryente. Sa Noveleta sa Cavite, halos di na maaninag ang pagitan ng ilog at ng kalsada. Mabilis na umapaw ang Ilang-Ilang River dahil sa malalakas na ulan simula pa kagabi. Mabilis na masambaha sa barangay San Antonio 2 na umabot hanggang dibdib. Sabay ng pag-agos ng baha ang sangkaterbang basura. Ayon sa Cavite PDRMO, nasa 500 pamilya na ang lumikas mula pa kagabi. Isinilalim na sa state of calamity ang buong Cavite. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinagupit ng storm surge ang 2 lungsod at 5 bayan sa Pangasinan dahil sa bagyong Christine. Sa Lawag City naman, lumikas ang mga nakatira malapit sa nasirang dike. May live report si JP Soriano. JP? Atom, hindi man direktang naramdaman ang impact ng bagyong Christine dito sa Lawag, Ilocos Norte, ay agad namang nailikas ang mga residenteng nakatira sa mga barangay na pinakamadalas bahain, pero sa ibang lugar sa Luzon ay labis na naramdaman ang epekto ng bagyong ito. Nakaranas ng storm surge ang Binmaley, Pangasinan. Umabot ang tubig sa Baywalk. May sumadsad pang barko sa baybayin ng bahagi ng barangay Buenlag. Nakaranas din ng storm surge ang 2 lungsod at 7 bayan sa Pangasinan. Kabilang ang Lingayen kung saan umabot hanggang Capitol Beachfront ang tubig. May mga natumbaring puno. Ang mga residenteng naapektuhan ng storm surge agad dumikas sa Narciso Sports and Civic Center Gymnasium. Dumikas po kami ng 3:00 kasi po yung bahapit lampas tuhod na po. 97 families, about 357 individuals affected. Sumabay naman sa ulan ang high tide sa Dagupan City na nagdulot ng malawakang pagbaha, kaya may ilang lumikas na. May mga lumikas din sa Lawag City, Ilocos Norte. Sila yung mga nakatira sa tabi ng ilog at nasirang dike noong nagdaang bagyo na hindi pa tapos kumpunahin. Yung dike sira, nag-erode. Kaya malapit yung bahay nila doon. Mahigit 100 individual ang nananatili sa evacuation center. Kasama nila ang ilang inilikas na alaga. Sa Kasiguran, Aurora, kagabi pa nagsimula ang paglikas ng mga residente. Pero ang pamilya Mansano, imbes na sa evacuation center, sa sasakyan daw mananatili habang hinihintay na humupa ang baha.
Sa ngayon, 2 barangay sa bayan ng Binahana. Isa naman ang isolated. Manatili muna sa mga evacuation center kasi may kasunod pa kasing pagtaas ng kailugan o pagbaha. Sa Divilacan, Isabela, kung saan naglandfall ang bagyong Christine, naputol ang supply ng kuryente. May hirap po ma'am. Mas lalo na kapag kapag walang tubig yung pinag-ano namin apektado po lang. Nagsimula na ring umapaw ang Pinakanaunan River. Nagkasalubong na ang Pinakanawan River at saka Cagayan River. So yung low-lying barangays namin, very critical na. Kaya nandito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs para sa mga evacuees namin. Forced evacuation ang ipinatupad sa Ilagan City. May ilang lugar kasing bubong na lang ang kita dahil sa taas ng tubig. Ayon sa CDRRMO, 22 barangay ang lubog sa baha. 10 sa mga ito ang hindi na mapasok. At atom dito sa Lawag, Ilocos Norte ay ayon sa LGU, aabot sa mahigit 350,000 ang katumbas na halaga ng mga tanim na palay at mais ang nasira dahil sa ilang araw na pag-uulan dulot ng bagyo. Pero ayon sa LGU ay mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang bagyo dahil agad na abisuhan ng mga magsasaka na anihin ang kanilang mga pananim. Atom? Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Sa taas ng baha sa ilang lugar sa Bicol, natrap sa bubong ang ilang residente. Pinasok din ng baha ang isang bus. May report si John Consulta. Isa din kami atop. Anay ko. Sa bubong umakyat ang 9 na residenteng yan para makaligtas sa tumataas na baha sa Bulacan, Camarines Sur. Hirak na kamo. Grabe na nga dito pagsadi. Diyos ko Lord. Pero pati ang bubong halos abutin na rin. Rescue, please. Senior citizen at bata pa man din ang ilan sa mga natrap. Nasagip sila kalaunan. Diyos ko Lord. Sa bayan ng Kanaman, abot bewang ang baha kaya may ilang sumakay sa bangka. Isang baboy naman ang nakitang lumalangoy sa baha. Nailigtas naman ito ng may-ari ayon sa uploader. Di naman nailikas ang mga sasakyang ito sa bayan ng Sagnay. Pinasok naman na baha ang loob ng papasaherong bus na ito sa Naga City. Hindi nakababa sa terminal ang mga pasahero at napilitang kainin ang mga lumulutang na biskwit mula sa tindahan. Nang makababa, hirap naman makahanap ng masasakyan dahil lubog din sa baha pati ibang bus. Napilitan ang mag-inang ito na iparada ang kanilang sasakyan at sumuong sa baha para ipacheck up ang baby nilang may lagnat. Lumubog din sa baha ang malaking bahagi ng bayan ng Buhi. Sa bayan ng San Fernando, nagmistulang ilog ang mga palayan. Bubong na lang ang kita sa ilang bahay. Abot leg na rin daw ang baha sa bayan ng Milaor. Kaya lumikas ang 7 buwang buntis na si Eden. Ang kanyang ginawa at pagod, nakaluan ng takot, lalo't muntik ng mamiligro ang buhay nilang mag-asawa at 2 taong anak na si Sofia. Muntik po kasi kami maanod kanina. Malakas po yung agos, walang ganong sakayan. Hindi po kaya ng bangka. Tinulungan sila ng Coast Guard. Naiyak naman ang babaeng ito dahil hindi makauwi sa Tabaco, Albay para sa 95th birthday ng kanyang ama. Ang mga kapatid niyang umuwi galing Canada, stranded sa Milaor. 95th birthday po ng Daddy. Happy birthday, Daddy, kahit nandito kami. Sa bayan ng Baao, isinakay ng Coast Guard sa rubber boat ang mahigit 20 residente. Kabilang sa nasagip ang 15 minor de edad. Hindi naman pinalad ang isang bata sa Iriga City na namatay dahil nahulog sa kanal sa kasagsagan ng bagyo. Sa Legazpi City, nasawi rin ng isang jeepney driver matapos makuryente. Nang sumabit ang minamaneho niyang jeep sa nakalaylay na linya ng kuryente. Hanggang sa bubungan naman ang baha sa Labo, Camarines Norte. Sa gitna ng unos, napangiti ang isang senior citizen sa pagbayanihan ng mga otoridad para siya'y maligtas mula sa abot dibdib na baha sa Sorsogon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumubog ang bangkang may sakay na 10 mangingisda sa dagat na sakop ng Ubando, Bulacan. May live report si Von Aquino. Von?
Atom, hindi pa rin natatagpuan ang isa sa 10 mangingisda doon sa lumubog na bangka sa Obando, Bulacan. Katig na lang ang kita sa bangkang lumubog sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Pabalik na raw ang mga mangingisda sa barangay Binwangan nang hampasin ng malakas na hangin at alon. Isa lang sa 10 mangingisda ang hindi nailigtas. Nakakapit po daw sila dun sa dala po nilang mga styrofoam. Kasi yung ginagawang storage ng isda, yun. Doon po sila daw nakakapit. Yung isa po daw kasing nawawala, inaabutan po daw nila ng floating device. Ayaw po daw i-grab yung floating device. Nangyari po, sobrang lakas na po nung alon, nagkaiwalay na po sila. October 22 pa nang magpatupad ang fishing ban ng lokal na pamahalaan. Mag-resume po kami bukas ng rescue po and retrieval po kasi within 24 hours na po. So bukas po, kung gaganda po yung panahon, babalik po kami kaagad. Nitong hapon, ulan na may kasamang malakas na hangin ang naranasan sa Obando, Bulacan na nagdulot ng gutter deep na baha sa Flamenco Street, Barangay Panghulo. Binahari ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan na katabi ng Pampanga River. Maputik pa ang bahay ng pamilya Nabong matapos abutin ng hanggang hitang baha. Nagising po ako. Laki ng tubig. Sabi ko, anak, bangon ka na. Yung bed mo, nakalutang na sa tubig. Ang tricycle na ito sa Barangay May Sulaw, itinulak pa ng isang pasahero. Ramdam din ang malakas na hangin. 14 na barangay sa Kalumpit ang nalubog sa baha. Sa Hagonoy, pinasok ng tubig ang ilang simbahan gaya ng Santa Elena Church at parokya ng San Jose. Ang epekto ng bagyong Christine, pinalala ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam. Binahari ng ilang barangay sa Marilao. Sa bayan ng Santa Maria, hindi madaanan kanina ang Makayban Bridge. Atom, dito sa Kalumpit, Bulacan ay nararanasan natin yung pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Itinaas na ang second alarm sa Marikina River. Sa ilang bahagi naman ng Quezon City, umabot ng lampas tao ang baha. May report si Marizo Mali. Pasado 1:00 ng madaling araw, nag-umpisang tumaas ang tubig sa bahaging ito ng Rojas District sa Quezon City hanggang sa hindi na makita ang kalsada. Sa ilang lugar, lampas tao na ang tubig. Kinailangan i-rescue gamit ang rubber boat ang mga residente. Umabot din ng lampas tao ang baha sa Barangay Santo Domingo. Halos pumantay na ang tubig sa ilang bubong. Stranded naman ang maraming motorista sa Las Piñas matapos bahain ang Alabang Zapote Junction ngayong gabi. Tumaas ang level ng Longos River dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinangangambahang tataas pa ang baha kaya pinalilikas ng mga taga-barangay Zapote 1 Bacoor. Kung sakali, nakalabas na ang kanilang rescue boats. Itinaas na sa second alarm ang Marikina River. Alas 7 ng gabi, nasa 15.1 meters na ang water level. Umapaw na ito sa bahagi ng River Park. Pansamantalang isinara ang pasyalan. Bago nito, nakaposisyon na ang rescue boats at equipment ng lokal na pamahalaan. Tumaas na rin ang tubig sa Laguna de Bay. Kaya ang mga mangingisda sa Pinili Rizal, inakyat muna ang mga bangka at fishnet sa takot na masira ng hangin. Mahigit 7,000 pasahero naman ang stranded sa 14 na pantalan sa bansa. Kinansela ng Philippine Ports Authority at Coast Guard ang mga biyahe bilang pag-iingat sa bagyo. Mariz Umaling nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, asahan pa rin ng maulang panahon bukas. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. May taglayang lakas ng hangin na 95 km per hour at bugsong aabot sa 145 km per hour. Babagal ang pagkilos nito habang palapit sa Lingayen Gulf. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Cavite, Rizal at mainland Quezon, at signal number 1 naman sa Batanes, rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna,
Rest of Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, western portion ng Northern Samar at northern portion of Samar. Sa forecast track ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos ng bagyo pakanluran sa West Philippine Sea hanggang makalabas ng PAR bukas. Pero may posibilidad din na mag-loop o bumalik yan malapit sa PAR. Sabi po ng Pag-asa, dahil yan sa isa pang LPA na isa ng bagyo. Huli ang nakita 2,045 kilometers east ng northeastern Mindanao. Bukod dyan, may isa pang LPA na halos katabi lang nito. Pero sa ngayon, pababa ang tsansa nitong maging bagyo.